mag-ina sa Misamis Oriental na naghuhukay sa kanilang bakuran ng kanila raw pagtataguan. Pero para saan at para kailan? Hello guys, and today we are making a bunker. Isang bata ang ivina-vlog, hindi ang kanyang mga laruan, kundi ang hinuhukay sa kanilang bakuran. This is third day of making the bunker. Humihingi rin siya ng donasyon para ipagpatuloy daw ang construction. And yes, so may you help us actually because we need donations to finish the bunker. Inutos daw kasi ito sa kanila ng Diyos na kanilang pagtataguan sa di umano 3 araw ng kadiliman. Ang vision mo, ana, lang bush, bush, bush. Meron 3 days of darkness and mga plague. Sobra katakot kung meron nga bang nakakaalam ng araw ng paghuhukom? Sa bakurang ito sa Hasaan, Misamis Oriental, naabutan ng aming team na tuloy pa rin ang pagbubungkal ng lupa ng mga kalalakihang ito. Sa bakuran ng mag-inang Charity at Clark. Right now, we are in the making 6 days na at saka 7 feet pa yung nila natin. Sa loob ng 1 linggo, 6 na metro na ang haba ng kanilang napahukay. May lalim na 5 feet pero hindi pa raw ito sapat dahil ang target nila mas malawak at mas malalim para mas marami raw ang di umano maisasalbang buhay. Abutin pa ng 1 buwan pagbubungkal kasi mahirap sa paglagay ng lupa. Ayon kay Charity, ang 9 na taong gulang na anak niyang si Clark ang nagpagawa talaga ng hukay na gagawin daw nilang taguan o bunker. Sa di umano mangyayari sa hinaharap, si Lord sumasabi ng mag-made na mong bunker. Sabi niya doon sa dam ko, meron 3 days of darkness and mga plague. Oo, dara may magtira. Kanang gingon gamayon na lang pero na cabinet sa likod, na din exhaust fan, na posdayon, na din 4 catchers maghulata din mi. at para may panggasto sa ipinapagawa nilang bunker, nag-post pa sila ng video online, humihingi ng donasyon. All over the world, mga donations na nila na mga 2,500, 5,000, 17,000. Gitouch na sila ni Holy Spirit. At bilang paghahanda ang mga bintana sa bahay, tinakpan na nila ng linoleum. Ang sabi kasi ni Lord, kailangan natin sumuot ng makakapal na coats. Nandyan na rin ang Biblia, blessed na mga kandila at crucifix. Nag-stock na rin sila ng mga delata. Aminado si Charity, naliligaw siya ng landas noon. Kay grabe ko ka salba isang na malita kay ko, di ko tuog, akong ginikanan. But Lord Jesus came into my dream again, and then that's the start nga nagka-gibag-o ko nila ba. Ang ginagawa ng mag-ina, maihahalin tulad sa mga prepper o survivalist o yung grupo ng mga naghahanda sa mga paparating na sakuna o anumang kapahamakan. Dito sa Pilipinas, merong samahan na Preppers of the Philippines. Hindi dahil malapit ng magunaw ang mundo, pero dahil daanan tayo ng bagyo at malimit ding may iba pang mga natural na sakuna. Mahalaga ito para sa atin dahil tulad nga ng mga nangyayari lately, di ba, pandemic, pagsabog ng bulkan, mga seminar, kinakandak what to do before, during, and after an emergency. Prevention is better than cure. Samantala, sa ginagawang bunker ni Charity, may numero 1 kontra. Walang iba, kundi ang sarili niyang ina. Hindi na dito balay manago na may mga underground na. Pero ikinalang anak ko. Diyan na lang ako na siya diya. Pero naaayon din ba sa batas ang ginagawang paghuhukay ni Charity? Kailangan gid ang permit sa DNR at saka munisipyo. Kahit at sa barangay. Oo. Baka may mangyari o yaman siguro ang para safety ang lahat. Kung kailangan talaga kukuha ng permit, of course I will do it, you know, but I need to ask my attorney. Wala pong problema na maging handa tayo sa lahat ng oras. Pero hindi naman po natin dapat pinapiikot ang ating buhay sa mangyayari sa kinabukasan. Maaaring isa ito sa mga nagdudulot matinding anxiety
or matinding takot. Ang simbahan ay nirerespeto yan. Yung confirmation yan, yan ang hindi kino-confirm ng simbahan. Kasi yung pinakamahalaga yung pagbabago ng puso, damdamin mo, respetuhin natin ang kanilang karanasan. Huwag natin ibabash kasi maaring sila ang maging daan sa pagbabalik loob nating sa Diyos. For those people nga judge, scam. Ang gusto ni Lord, pasagdilan sila, dili nimo na hatagan o kuansim kasing-kasing nga magdumot ka. Gusto lang ko sabihin niya, mag-believe lang mo ka, Lord. Mag-always pray lang and repent. Kung di mo believe, always pray lang. Ay harap mo ma-change ang heart ninyo. Bago pa tayo matabunan ng pangamba, tandaan na nakalagay mismo sa Biblia, walang nakakaalam kung kailan ang araw ng muling pagdating ng Diyos. Tanging siya lang ang may alam. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.